Hindi ang masayang kanta ng happy birthday ang tumapos sa marangyang pagdiriwang, kundi ang malamig at matalim na tunog ng bakal, ang posas na mahigpit na ikinabit sa mga pulso ni Eduardo Velasco. Sa isang iglap, ang hardin na puno ng tawanan, mga lobo, at mamahaling dekorasyon ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Parang pinipiga ang puso ni Eduardo habang tinititigan ng kanyang anak na si Javi na nasa bisig ng yaya. 8 buwan pa lang ito, inosente, at nakatingin sa kanya gamit ang malalaking mata nito na parang nagtatanong kung bakit biglang tumigil ang musika. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Hindi ang pagkawala ng kanyang yaman o reputasyon, kundi ang katotohanan na ang unang alaala ng kanyang anak sa kanya ay ang pagkaladkad ng mga pulis palayo sa sarili nilang tahanan. Eduardo Velasco, inaaresto ka sa salang large-scale fraud at money laundering. Matigas na sabi ng hepe ng mga pulis habang hinihila siya nito patalikod. Teka lang, mali yan. Wala akong ginagawang masama, sigaw ni Eduardo, pilit na kumakawala para lapitan ng mag-ina niya. Marisa, Salvador, tulungan ninyo ako. Sa gitna ng nagkakagulong mga bisita, nakita ni Eduardo ang kanyang asawang si Marisa. Nakasuot ito ng eleganteng puting bestida, nanginginig ang mga kamay na nakatakip sa bibig. Eduardo! Diyos ko, Eduardo! Tili ni Marisa bago ito dahan-dahang bumagsak sa damuhan, tila nawalan ng malay sa sobrang shock. Ma'am Marisa! Sigaw ng mga katulong na nagtakbuhan para alalayan ang kanilang amo. Sa tabi ni Marisa ay nakatayo si Salvador, ang matalik na kaibigan at business partner ni Eduardo. Nakakunot ang noo nito, mukhang labis na nag-aalala. Mabilis itong lumapit sa mga pulis. Officer, baka pwedeng pag-usapan ito. Hindi gagawin ni Eduardo yan. Pakiusap ni Salvador, pero nakita ni Eduardo ang bahagyang pag-iling ng kaibigan nang magtama ang kanilang mga mata. Isang tingin na nagsasabing, wala na akong magagawa bro. Dalhin na yan, utos ng hepe. Habang pilit na isinasakay si Eduardo sa police mobile, ang tanging nagawa niya ay sumigaw ng paos. Javi, Daddy loves you. Babalik ako. Pangako, babalik ako. At sa pagsara ng pinto ng sasakyan, tuluyan nang naglaho ang liwanag sa buhay ni Eduardo. Ang natira na lamang ay ang alingawngaw ng sirena na humahawi sa tahimik na subdivision ng mga mayayaman. Sa isang sulok ng malawak na hardin, sa likod ng matatayog na rose bushes, nakatayo si Lucia. Mahigpit ang hawak niya sa gunting na panghalaman. Nanginginig ang kanyang tuhod. Siya ang hardinera ng pamilya Velasco at sanay siyang maging invisible. Sanay siyang yumuko kapag dumadaan ang mga amo, sanay siyang hindi naririnig at hindi nakikita. Pero sa pagkakataong ito, may nakita siya na hindi dapat makita ng isang hamak na hardinera. Habang abala ang lahat sa pag-aasikaso sa nahimatay na si Marisa, nakita ni Lucia ang mukha ni Salvador. Wala na ang pag-aalala sa mukha nito. Habang nakatalikod sa karamihan at nakatingin sa papalayong sasakyan ng mga pulis, dahan-dahang gumuhit ang isang ngiti sa mga labi ni Salvador. Isang ngiti ng tagumpay. Kinilabutan si Lucia. Mabilis siyang nagtago sa likod ng puno ng mangga nang lumamingon si Salvador sa paligid. Tila naniniguro na walang nakasaksi sa kanyang tunay na reaksyon. Lumipas ang ilang oras. Nakaalis na ang mga bisita. Ang mga naiwan na lang ay ang mga kalat ng party, mga platong may tirang cake, mga basag na baso, at mga palamuting na tumba. Bumigat ang kapaligiran. Mula sa pagiging masigla, naging tila isang sementeryo ang mansyon ng mga Velasco. Nakatago pa rin si Lucia malapit sa terrace, hinihintay na humupa ang tensyon bago siya lumabas para maglinis. Nakita niyang inaalalayan ni Salvador si Marisa papasok sa main living room. Okay na ba? Wala na ba sila? Biglang tanong ni Marisa. Ang boses niya ay malinaw at matatag.
malayo sa boses ng isang babaeng kakahimatay lang. Sumilip si Lucia sa pagitan ng mga dahon. Nakita niyang tumayo ng tuwid si Marisa, pinagpag ang dumi sa kanyang mamahaling damit, at humarap kay Salvador. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Sa halip may bahid ng inis sa kanyang mukha. Ang tagal naman bago siya nakuha. Nasira tuloy ang event. Reklamo ni Marisa habang inaayos ang kanyang buhok sa salamin. At least tapos na, mahal. The company is ours. Sagot ni Salvador, sabay abot ng isang baso ng wine kay Marisa. Nanlaki ang mga mata ni Lucia. Napatakip siya ng bibig para pigilan ang pagsinghap. Mahal? Hinalikan ni Salvador si Marisa sa pisngi at hindi man lang umilag ang babae. Sa halip, ngumiti pa ito. Isang ngiting mas malamig pa sa rehas na kinalalagyan ngayon ni Eduardo. Sa di kalayuan, narinig nila ang pag-iyak ni Javi. Ang bata ay nasa crib nito sa gilid ng sala. Naiwan ng yaya na inutusan sigurong kumuha ng gamit. Umiiyak na naman ang batang yan. Iritadong sabi ni Marisa. Tiningnan niya ang anak na parang isang mantsa sa kanyang malinis na damit. Napakaingay. Hayaan mo na muna. Mag-celebrate tayo. Yaya ni Salvador. Napatingin si Marisa sa mga nagkalat na laruan sa sahig, mga mamahaling regalo para sa birthday ni Javi. Nakita niya ang isang malaking teddy bear na regalo ni Eduardo kanina lang. Lumapit si Marisa sa pinto ng terrace at sumigaw sa mga katulong. Yaya! Inday! Nagmamadaling lumabas ang isang katulong. Po, ma'am? Tinuro ni Marisa ang mga laruan ni Javi gamit ang kanyang paa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila bato. Itapon niyo ang lahat ng yan, lahat ng galing kay Eduardo. Sunugin niyo o itapon sa basurahan. Ayoko nang makalat sa bahay ko. Pero ma'am, regalo po yan kay Sir Javi. Nauutal na sagot ng katulong. Tinitigan siya ni Marisa ng matalim. Did I ask for your opinion? Gawin mo ang sinabi ko. Ngayon din. Mula sa kanyang pinagtataguan sa dilim ng hardin, naramdaman ni Lucia ang matinding takot na gumapang sa kanyang gulugod. Kung nagawa nilang ipakulong ang sarili nilang pamilya, ano pa kaya ang kaya nilang gawin sa isang musmos na bata? Napatingin si Lucia kay Javi na patuloy sa pag-iyak. Ang mga kamay ay nakataas sa ere, naghahanap ng kalinga na hindi na darating mula sa kanyang ina. Lumalim na ang gabi at ang mansyon ng mga Velasco ay naging isang dambuhalang anino sa gitna ng kadiliman. Mula sa bintana ng kwarto ng mga katulong, pinanood ni Lucia ang paglabas ng isang makintab na itim na sasakyan. Dinig na dinig niya ang halakhak ni Marisa habang sumasakay ito sa kotse ni Salvador. Para silang mga teenager na tatakas para mag-party, iniwan ang lahat ng gulo at responsibilidad sa likod nila. Nang makalabas ang sasakyan sa gate, bumalik ang nakabibinging katahimikan. Ang ibang mga katulong ay mahimbing nang natutulog, pagod sa maghapong drama at takot na baka sila ang sunod na mawalan ng trabaho. Pero hindi dalawin ng antok si Lucia. Bumangon siya at naglakad-lakad sa hardin. Malamig ang hangin, pero iba ang lamig na nararamdaman niya. Lamig ng kaba. Sa katahimikan ng gabi, may narinig siyang tunog. Mahina. Paos. Parang kuting na naiwan sa ulan. Huminto si Lucia at tiningala ang bintana. Sa second floor, ang kwarto ni Javi. Madilim ang kwarto, walang ilaw. Umiiyak pa rin ba siya? Bulong ni Lucia sa sarili. Kinabahan siya. Ilang oras na simula nang umalis ang yaya. Ang sabi ni Marisa kanina bago umalis, hayaan niyo siyang mapagod kakaiyak. Titigil din yan. Pero hindi tumitigil ang iyak. Paputol-putol na ito, parang nauubusan na ng hininga ang bata. Sinubukan ni Lucia na pumasok sa main door, pero nakalock ito. Wala siyang susi. Ang mga security guard ay nasa gate, malayo sa main house, at siguradong tulog na rin o nagiinuman. Bumalik ang tunog ng iyak. Mas mahina ngayon, mas nakakaawa. Biglang kumirot ang dibdib ni Lucia. Naalala niya ang sarili niyang anak.
si Angel. Ang batang nawala sa kanya 3 taon na ang nakararaan dahil wala siyang pambili ng gamot. Ang init ng katawan ng anak niya bago ito binawian ng buhay ay hindi niya kailanman makakalimutan. Hindi pwede, mariing bulong ni Lucia. Hindi ko hahayaang mangyari ulit to. Tinanggal niya ang kanyang tsinelas. Gamit ang kanyang karanasan bilang hardinera, inakyat niya ang trellis ng mga bougainvillea na gumagapang paakyat sa balcony ng kwarto ni Javi. Matutulis ang mga tinik. Naramdaman niya ang paghiwa ng mga ito sa kanyang palad at braso, pero hindi siya huminto. Ang bawat hikbi na naririnig niya mula sa itaas ay parang latigo na nagtutulak sa kanya para bumilis. Nakarating siya sa balcony. Hingal na hingal. Sinubukan niyang buksan ang sliding door. Salamat sa Diyos, hindi ito nakalock. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang lamig. Sobrang lamig ng kwarto. Nakatodo ang aircon parang nagyayelong freezer. Kinapa ni Lucia ang switch ng ilaw, pero nag-alangan siya. Baka may makakita sa laba. Kaya't ginamit niya na lang ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Nakita niya si Javi. Wala ito sa crib. Nasa sahig ito, nakadapa sa makapal na carpet, malapit sa pintuan na parang sinubukan nitong gumapang palabas. Diyos ko, baby! Mabilis na lumuhod si Lucia at binuhat ang bata. Ang init. Naglalagablab sa lagnat ang maliit na katawan ni Javi, pero ang mga kamay at paa nito ay nanginginig sa ginaw. Ang mga labi nito ay tuyot na tuyot at nangingitim na. Walang bote ng gatas sa paligid. Walang tubig. Shhh! Nandito na si Nanay Lucia. Nandito na ako. Bulong niya habang idinidikit ang bata sa kanyang dibdib para bigyan ito ng init. Dumilat ng bahagya si Javi. Wala na itong lakas umiyak. Tumingin lang ito kay Lucia. Ang mga mata ay pagod at humihingi ng tulong. Napatingin si Lucia sa mamahaling crib. Sa tabi nito ay ang mga bagong laruan na hindi pa nabubuksan. Ang daming gamit, ang daming yaman, pero mamamatay ang batang ito sa uhaw at lagnat kung mananatili siya dito. Alam ni Lucia ang mangyayari kapag nalaman ni Marisa na pumasok siya dito. Pwede siyang ipakulong, pwede siyang mawalan ng trabaho, pero nang maramdaman niya ang mahinang paghinga ni Javi sa kanyang leeg, naglaho ang lahat ng takot niya para sa sarili. Kinuha niya ang isang makapal na kumot at binalot si Javi. Kumuha siya ng konting tubig sa banyo at pinatulos sa bibig ng bata gamit ang kanyang daliri. Sinipsip ito ni Javi ng mabilis. Uhaw na uhaw ito. Kailangan nating umalis. Desidido niyang sabi. Kailangan mo ng doktor. Wala na siyang oras mag-impake. Bitbit si Javi na balot sa kumot. Dahan-dahan siyang lumabas ulit sa balcony. Mas mahirap bumaba kaysa umakyat, lalo na't may karga siyang bata. Bawat hakbang ay maingat. Bawat kaluskos ng dahon ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Nang lapatan ng paa niya ang damuhan, tumakbo siya. Hindi papunta sa gate kung saan nandoon ang mga guard, kundi sa likod ng mansyon kung saan may maliit na butas sa pader na tinatakpan lang ng mga yero. Isang sikretong daanan na siya lang ang nakakaalam dahil siya ang nagtatanim doon. Madilim ang paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga at ang mabilis na tibok ng puso niya. Malapit na siya sa pader. Konti na lang, biglang bumukas ang isang malakas na flashlight mula sa may guardhouse. Tumama ang liwanag sa kanya. Hoy! Sino yan? Sigaw ng isang gwardya. Nanigas si Lucia. Yakap-yakap niya si Javi ng mahigpit. Tumigil ka! Magnanakaw! Narinig niya ang pagkasa ng baril. Tatakbo ako. Isip ni Lucia. Bahala na. Sa halip na huminto, lalo pang binilisan ni Lucia ang takbo papunta sa butas sa pader. Bang! Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Lucia ang pagtama ng bala sa pader. Ilang pulgada lang mula sa kanyang ulo. Napapikit siya, yumuko, at sumuot sa butas ng pader kasama si Javi. Sugatan.
Gasgas ang mga braso at nanginginig sa takot. Tumakbo si Lucia papasok sa madilim na eskinita ng lungsod. Dala ang tagapagmana ng mga Velasco, habang sa likuran niya ay nagkakagulo na ang mga gwardya ng mansyon. Ang liwanag ng camera flashes ay halos nakakabulag, pero hindi kumurap si Marisa. Nakaharap siya sa dos-dosenang mikropono. Ang kanyang mukha ay walang makeup para magmukha siyang puyat at miserable. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Isang obra maestra ng pag-arte na pinaghandaan niya sa harap ng salamin kaninang umaga. Hindi ko alam kung bakit niya ito nagawa sa amin. Humahagulgol na pahayag ni Marisa sa harap ng mga reporter. Humawak siya ng mahigpit sa braso ni Salvador na nakatayo sa tabi niya bilang isang kaibigan na umaalalay. Tinuring namin siyang kapamilya. Ang hardinera namin, si Lucia Ramos, binigyan namin siya ng trabaho, pinakain, pero ito ang iginanti niya. Tumigil sandali si Marisa para singhutin ang kanyang uhog sa isang panyo. Habang ang mga kamera ay walang tigil sa pag-click, kinuha niya ang anak ko. Kinuha niya si Javi habang abala kami sa pag-aasikaso sa kaso ng asawa ko. Sinamantala niya ang kahinaan namin. Mas lalong lumakas ang yakan niya. Isang tunog na sapat para durugin ang puso ng sino mang nanonood. Parang awa niyo na. Kung nanonood ka man, Lucia, ibalik mo ang anak ko. Huwag mong idamay si Javi sa galit mo sa mundo. Ibibigay ko ang lahat. Kahit magkano, ibalik mo lang ang baby ko. Sa isang masikip at mabahong selda, ilang kilometro ang layo, nakatitig si Eduardo sa maliit na telebisyon na nakasabit sa pader. Ang mga bakal na rehas ay tila lalong sumikip sa paligid niya. Nakatulala siya sa mukha ng asawa niya sa screen. Ang sakit ng pagkakakulong ay wala kumpara sa balitang narinig niya ngayon lang. Si Javi, ang anak niya, nawawala. Lucia! Bulong ni Eduardo. Ang boses ay nanginginig sa galit at pagkalito. Naalala niya ang hardinera. Ang babaeng tahimik lang na nagugupit ng damo. Ang babaeng palaging nakayuko kapag dumadaan siya. Akala niya ay mahiyain ito at mabuti, pero isa pala itong ahas. Biglang nagdilim ang paningin ni Eduardo. Ang dugo niya ay kumulo, umaakyat sa kanyang ulo hanggang sa parang sasabog ang kanyang bungo. Sinunggaban niya ang rehas na bakal at inalog ito ng buong lakas. Hayop ka! Hayop ka, Lucia! Sigaw niya. Ang boses niya ay umaling-aungaw sa buong kulungan, puno ng puot at desperasyon. Nagtinginan ng ibang mga preso pero walang nangahas na lumapit sa kanya. Papatayin kita. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, papatayin kita. Napaluhod si Eduardo sa sementadong sahig. Sinapu niya ang kanyang ulo at humagulgol. Wala siyang magawa. Nakakulong siya habang ang anak niya ay nasa kamay ng isang kidnapper. Ang buong mundo niya ay gumuho na at ngayon, pati ang nag-iisang rason niya para mabuhay, si Javi, ay nasa panganib. Samantala, sa isang pampublikong ospital na amoy alkohol at pawis, walang kamalay-malay si Lucia na siya na ang pinakakinasusullamang babae sa buong bansa. Nakatayo siya sa harap ng cashier, basa pa rin ng pawis at ulan ang kanyang damit. Mahigpit ang hawak niya sa isang lumang pitaka. Binuksan niya ito at inilabas ang lahat ng laman, mga gusot na papel na pera at ilang barya. Ito na ang huling ipon niya. Ang perang dapat sana ay ipapadala niya sa nanay niya sa Cebu para sa gamot. Kulang pa po ng 500, misis. Masungit na sabi ng cashier habang binibilang ang pera. Napalunok si Lucia. Ma'am, baka pwedeng sa susunod na lang po yung iba. Emergency lang po talaga. Ang taas ng lagnat ng baby ko. Tiningnan siya ng cashier mula ulo hanggang paa. Ang dumi ng itsura ni Lucia at halatang hindi siya mayaman. Hindi pwede ang utang dito. Maraming pasyente ang nangangailangan. Nangilid ang luha ni Lucia. Parang awa niyo na po. Gagawan ko po ng paraan bukas. Huwag niyo lang po palabasin ang anak ko. Kailangan niya pa ng dextrose.
Hinalughog ni Lucia ang kanyang bulsa. Naramdaman niya ang isang maliit na bagay, ang kanyang wedding ring, ang tanging alaala ng yumao niyang asawa. Isang simpleng gintong singsing na manipis na. Nanginginig ang kamay na hinubad niya ito at ipinatong sa counter. Eto po, isa na ko muna sa inyo. Babalikan ko po ito. Gamutin niyo lang po si Javi. Napabuntong hininga ang cashier, tila naawa rin sa wakas, at kinuha ang singsing at ang pera. Sige na, ilista ko na to. Nagmamadaling bumalik si Lucia sa ward kung saan nakahiga si Javi. Ang ward ay siksikan. Isang kama, 2 pasyente. Pero hindi na ininda ni Lucia ang ingay at init. Ang mahalaga, bumaba na ang lagnat ni Javi at mahimbing na itong natutulog. Umupo siya sa isang monoblock chair sa tabi ng kama at hinawakan ang maliit na kamay nito. Hinalikan niya ito ng marahan, habang ang mga luha ng pagod at awa ay muling namuo sa kanyang mga mata. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, Javi. Bulong niya sa hangin. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Sa sulok ng masikip na ward, nakasabit ang isang maliit na telebisyon. Ang volume ay mahina, pero sapat para marinig ng mga gising pang pasyente. Breaking news! Anak ng business tycoon na si Eduardo Velasco, dinukot ng sariling katulong, sigaw ng news anchor sa screen. Hindi ito napansin ni Lucia. Masyado siyang pagod. Ang atensyon niya ay nakapako lamang sa pagtaas-baba ng dibdib ni Javi. Sinisigurong humihinga ito ng maayos. Pero napansin ito ng isang nurse na nag-aayos ng dextrose sa kabilang kama. Napahinto ang nurse sa ginagawa niya. Napatingin siya sa screen ng TV. Ipinapakita doon ang isang lumang ID photo ni Lucia Ramos, ang mukha ng suspect. Sa ilalim nito, nakasulat sa malaking pulang letra, Wanted, Kidnapper. Dahan-dahang ibinaling ng nurse ang kanyang tingin sa babaeng nakaupo sa monoblock chair, ilang metro lang ang layo sa kanya. Tiningnan niya ang babaeng gusgusin, may mga gasgas sa braso, at may binabantayang sanggol na nakapangalan sa record bilang baby boy, lang dahil walang maipakitang birth certificate. Nagkatugma ang mukha sa TV at ang mukha ng babae. Nanlaki ang mga mata ng nurse. Nabitawan niya ang hawak na ballpen. Hindi siya nagpahalata. Pilit niyang kinalma ang sarili at tahimik na umatras, papalayo sa kama ni na Lucia at Javi. Pagdating niya sa nurse station, mabilis niyang dinampot ang telepono. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay kay Lucia. Tila binabantayan ang bawat galaw ng kriminal. Nanginginig ang mga daliri ng nurse habang pinipindot ang numero ng mga pulis. Hello? Police station? Nandito po siya. Pabulong pero madiing sabi ng nurse. Nandito sa ospital ang babaeng nasa balita. Hindi mapaliwanag ni Lucia kung bakit, pero biglang tumindig ang mga balahibo niya sa batok. Kahit pagod na pagod ang kanyang katawan, gising na gising ang kanyang instinct. Ang instinct ng isang ina na nagbabantay sa kanyang anak kahit hindi naman niya ito kadugo. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo mula sa pagkakaidlip sa tabi ng kama ni Javi. Sa dulo ng hallway, nakita niya ang nurse kanina. May kausap itong 2 security guard. Ang isa sa mga guard ay humawak na sa kanyang batuta, habang ang nurse ay dahan-dahang itinuturo ang direksyon kung saan nakaupo si Lucia. Nanlamig ang buong katawan ni Lucia. Alam na niya, nakilala na siya. Wala nang oras para mag-isip. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng antok niya. Mabilis pero maingat niyang tinanggal ang karayom ng dextrose sa kamay ni Javi. Umiyak ng mahina ang bata dahil sa gulat at hapdi. Pero agad itong inalo ni Lucia at idinikit sa kanyang dibdib para patahanin. Shh! Sorry baby, sorry. Kailangan nating umalis. Bulong niya habang kinukuha ang kumot at ibinalot ulit ito sa bata. Ma'am, sandali lang. Huwag kayong aalis. Sigaw ng nurse nang makita niyang tumayo si Lucia. Nagtinginan ang mga tao sa ward. Hindi sumagot si Lucia. Sa halip tumakbo siya. Hindi siya dumaan sa main entrance
Kung saan papunta ang mga guard, kabisado niya ang pasikot-sikot ng mga building, hindi dahil matagal na siya dito, kundi dahil sanay ang mga tulad niya na laging naghahanap ng lusutan. Tumakbo siya papunta sa fire exit. Pigilan niyo siya! Siya yung kidnapper sa TV! Sigaw ng guard na humahabol sa kanya. Ang salitang kidnapper ay parang bombang sumabog sa ospital. Nagkaroon ng komosyon. May mga pasyenteng sumilip, may mga nagtangkang humarang. Tabi? Padaan! Sigaw ni Lucia. Siksikan niyang inilaga ng isang janitor na may dalang mop. Bumaba siya sa hagdan ng mabilis, halos madapa dahil sa bigat ni Javi. Pero mahigpit pa rin ang yakap niya sa bata. Ang bawat hakbang ay may kasamang dasal. Diyos ko, huwag niyo kaming pababayaan. Paglabas niya sa ground floor, narinig niya ang sirena ng mga pulis sa harap ng ospital. Napakaraming asul at pulang ilaw ang kumikisap sa salamin ng entrance. Sarado na ang harap. Lumingon siya sa likod. Paparating na ang mga guard. Sa desperation, tumakbo si Lucia papunta sa loading dock sa likod ng ospital, ang lugar kung saan kinukuha ang mga basura. Sakto namang paalis na ang isang malaking garbage truck. Umaandar na ito ng dahan-dahan. Ito na lang ang pag-asa niya. Nang walang pag-aalinlangan, tumalon si Lucia sa likod ng truck. Sumiksik siya sa pagitan ng mga itim na trash bag na amoy nabubulok na pagkain at gamot. Napakabaho. Nakakasuka ang amoy. Pero tiniis ito ni Lucia. Isinubsob niya ang mukha ni Javi sa kanyang dibdib at tinakpan ito ng kumot para hindi nito maamoy ang baho at para hindi marinig ang pag-iyak nito. Shh! Laro lang ito, Javi. Hide and seek tayo. Huwag kang maingay. Bulong niya habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pag-alog ng truck habang lumalabas ito ng gate. Sumilip siya sa maliit na siwang sa pagitan ng mga sako. Nakita niya ang mga pulis na nagtatakbuhan papasok sa ospital. Nakakahinto lang nila. Nakaligtas sila. Sa ngayon, ilang oras ang lumipas. Huminto ang truck sa isang dump site malapit sa isang squatters area sa Tondo. Pagbaba ni Lucia, halos hindi siya makahinga sa hilo at gutom. Ang damit niya ay may mantsana ng dumi at ang amoy ng basura ay kumapit na sa kanyang balat. Naglakad siya papasok sa masikip na eskinita ng mga barong-barong. Ito ang mundo kung saan siya lumaki. Ang mundong pilit niyang tinakasan para magkaroon ng magandang buhay. Pero ito rin pala ang mundong tatanggap sa kanya kapag tinalikuran siya ng lahat. Kumatok siya sa isang pinto na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. Binuksan ito ng isang matandang babae, si Tia Nena, ang dating kapitbahay ng nanay niya. Gulat na gulat ang matanda nang makita si Lucia na dugyot at may dalang sanggol. Lucia, anong nangyari sa'yo? Hindi na nakasagot si Lucia. Ibinigay niya lang si Javi sa matanda at napaupo sa sahig, umiiyak. Makalipas ang isang oras, medyo kalmado na ang lahat. Nalinis na ni Lucia si Javi gamit ang tubig na inigib sa poso. Nakahiga na ang bata sa banig. Suot ang isang malaking t-shirt na hiningi lang nila sa kapitbahay dahil wala na silang ibang damit. Pinakain ni Lucia si Javi ng mainit na lugaw. Takaw na takaw ang bata. Wala na ang lagnat nito. Salamat sa gamot na naiturok sa ospital bago sila tumakas. Tinitigan ni Lucia ang bata. Sa kabila ng dumi ng paligid, sa kabila ng ingay ng mga nag-iinuman sa labas ng eskinita, at sa kabila ng amoy ng kanal, mukhang payapa si Javi. Hinaplos ni Lucia ang pisngi ng bata. Wala na tayong pera, baby. Wanted ako sa pulis. Galit sa akin ang daddy at mommy mo. Mahinang sabi ni Lucia. Parang nagkukumpisal. Pero hanggat humihinga ako, hindi ka mapapahamak. Pangako yan. Ngumiti siya ng mapait. Kaya natin to, baby. Hindi kita iiwan. Biglang gumalaw si Javi. Idinilat nito ang mga mata at tumitig kay Lucia. Dahan-dahang inangat ng bata ang maliit nitong kamay at hinawakan ang pisngi ni Lucia. Napahinto si Lucia sa paghinga.
Ang mga mata ni Javi ay puno ng tiwala. Walang bahid ng takot. Parang sinasabi ng bata na kilala niya kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanya. Bumuka ang bibig ng bata. Masa, natigilan si Lucia. Mama. Bumagsak ang mga luha ni Lucia, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang emosyon na hindi niya maipaliwanag. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang siya basta nagliligtas ng buhay. Binigyan siya ng rason para mabuhay. Niyakap niya ng mahigpit si Javi at hinalikan sa noo habang humahagulgol ng tahimik sa gitna ng gabi. 3 araw na ang nakalipas, pero parang 3 dekada na ang tinagal ni Eduardo sa loob ng masikip at madilim na selda. Wala siyang tulog. Ang kanyang mga mata ay lubog na at ang kanyang mukha ay tinubuan na ng balbas. Wala na ang kagalang-galang na CEO na tinitingala ng lahat. Ang natira na lang ay isang amang desperado at galit sa mundo. Bumukas ang mabigat na bakal na pinto ng visiting area. Pumasok ang kanyang abogado, si Attorney Go. Napaupo ng tuwid si Eduardo. Ito na siguro ang balita tungkol kay Javi. Ito na siguro ang balita na nahuli na si Lucia. Attorney, anong balita? Nasaan ang anak ko? Nakuha na ba nila? Sunod-sunod na tanong ni Eduardo. Halos tumalon siya mula sa upuan, pero hindi makatingin nang diretso sa kanya ang abogado. Dahan-dahan nitong inilapag ang isang brown envelope sa mesa. Eduardo? I'm sorry. Wala pang lead ang mga pulis kay Javi, mahinang sabi ni Attorney Go. Nanghina si Eduardo. Ano to? Galing kay Marisa. Napakunot ang noo ni Eduardo. Binuksan niya ang envelope. Isang dokumento. Petition for annulment. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo. Binasa niya ang nakasulat. Psychological incapacity. Fraud. Ano to? Nanginginig ang boses ni Eduardo. Nawawala ang anak namin, nakakulong ako, tapos ito ang iintindihin niya? Hiwalayan? Sinimulan na rin niyang ilipat ang mga assets ng kumpanya sa pangalan ni Salvador, Eduardo. Sinasabi niyang ito lang ang paraan para ma-save ang kumpanya mula sa kaso mo. Salvador? Natawa si Eduardo ng mapakla, isang tawa na puno ng sakit. Ang asawa ko at ang best friend ko. Tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Tumayo ang abogado. Pinapirmahan lang niya ito sa akin. Eduardo, mag-ingat ka. Mukhang matagal na nila itong plinano. Nang makaalis ang abogado, naiwan si Eduardo na nakatulala sa kawalan. Ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na lungkot. Wala na siyang kakampi. Sir Eduardo. Napalingon si Eduardo. Isang prison guard ang lumapit sa rehas. Matanda na ito, puti na ang buhok at may mabait na mukha. Si Mang Berting. Anong kailangan mo? Matabang na sagot ni Eduardo. Tumingin muna si Mang Berting sa paligid para siguraduhing walang nakikinig. Lumapit siya ng husto sa rehas. Taga Cebu po ako, sir. Kababayan ko si Lucia. Biglang nag-init ang ulo ni Eduardo nang marinig ang pangalan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng demonyong yon sa harap ko. Sir, makinig po muna kayo. Madiing bulong ng gwardya. Kilala ko ang pamilya ni Lucia. Mabuting tao yon. Hindi magnanakaw. Dinamay niya ang anak ko. Sir, may ipapakita ako sa inyo. Ipinadala ito sa akin ng pamangkin ko na isa sa mga katulong niyo na tinanggal ni Ma'am Marisa nung gabing maaresto kayo. Inilabas ni Mang Berting ang isang lumang cellphone. May basag ang screen nito. Video po ito nung gabi ng birthday, bago umalis ang pamangkin ko. Inabot ni Eduardo ang cellphone sa pagitan ng mga rehas. Pinindot niya ang play. Malabo ang kuha, parang patagulang na kinunan mula sa kusina. Sa video, kitang-kita si Marisa at Salvador na nakaupo sa sofa. Umiinom sila ng wine, tumatawa. Sa background, dinig na dinig ang iyak ni Javi. Hayaan mo na yan, mahal. Boses ni Salvador sa video. Masasanay din yan na wala ang daddy niya. Nakakarindi. Sagot ni Marisa habang sumisimsim ng alak.
Kung pwede lang sana siyang mawala, na parang bula. Mas madali ang buhay natin. Wala nang sagabal. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha na natin ang pera, ipadala mo na yan sa orphanage o sa malayong kamag-anak. Problem solved. Cheers to that, sabi ni Marisa at nag-clink ang baso nila. Natapos ang video, bumagsak ang cellphone mula sa kamay ni Eduardo. Nanigas siya. Parang sinaksak ang puso niya ng paulit-ulit. Ang asawa niya, ang babaeng pinakasalan niya, ang inang dapat nag-aalaga sa anak niya, ang babaeng pinangakuan niya ng habang buhay. Gusto niyang sumuka. Dahan-dahang pinulot ni Eduardo ang cellphone at iniabot ito pabalik kay Mang Berting. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi sa takot, kundi sa nag-uumpaw na galit. At sa ilalim ng galit na yon ay ang matinding hiya. Naalala niya si Lucia, ang tahimik na hardinera na palaging nakayuko, ang babaeng minura niya, isinumpa at pinagbantaang papatayin. Hindi niya kinidnap si Javi. Bulong ni Eduardo. Ang boses niya ay basag, parang bubog. Tumingin siya kay Mang Berting. Ang mga mata ay puno ng luhang hindi maibagsak. Iniligtas niya ang anak ko. Berting, kung hindi niya kinuha si Javi nung gabing yon, baka patay na ang anak ko ngayon sa gutom at kapabayaan. Napayuko si Mang Berting. Mabuting tao si Lucia, sir. Sigurado akong inaalagaan niya si Sir Javi. Huminga ng malalim si Eduardo. Pinahid niya ang luha sa kanyang pisngi. Nawala na ang anyo ng isang talunang bilanggo. Bumalik ang talas ng mata ng isang CEO, pero ngayon, may halo na itong puso ng isang ama. Berting, tawagin mo ang abogado ko. Ngayon din. Anong gagawin niyo, sir? Tumayo si Eduardo at humawak sa rehas. Gagamitin ko ang huling alas ko. May kilala akong senador na may utang na loob sa akin. Hihiling ako ng humanitarian furlough. Kumunot ang noo ng gwardya. Papayagan ba kayo? Murder at kidnapping ang isinisigaw ni Ma'am Marisa sa media. Ngumisi si Eduardo ng mapakla. Sasabihin ko sa kanila ang gusto nilang marinig. Sasabihin kong gusto kong tumulong sa paghahanap. Sasabihin kong ako lang ang makakapagpasuko kay Lucia. Tinitigan niya ang kawalan. Tila nakikita niya ang mukha ni Lucia sa dilim. Kailangan ko siyang mahanap, Berting. Hindi para ipakulong. Humigpit ang hawak niya sa bakal na rehas hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles, kundi para lumuhod at humingi ng tawad sa kanya at para bawin ang mag-ina ko mula sa mga demonyong yon. Kinabukasan, bumukas ang malaking gate ng kulungan. Nagkagulo ang mga reporter. Daan-daang flash ng kamera ang sumalubong kay Eduardo. Nakaposas pa rin siya at napapaligiran ng 4 na armadong pulis. Isang microphone ang isinaksak sa mukha niya. Mr. Velasco, anong mensahe mo sa kidnapper na si Lucia Ramos? Tanong ng isang reporter. Tumingin si Eduardo sa kamera. Alam niyang nanonood si Marisa. Alam niyang nanonood si Salvador. Ang mukha niya ay seryoso, matapang, at puno ng determinasyon. Lucia, sabi ni Eduardo, ang boses ay mababa at mariin. Magkikita na tayo at ipapangako ko, matatapos na ang lahat ng ito. Sa bahay ng mga Velasco, nanonood si Marisa habang humihit-hit ng sigarilyo. Napangiti siya. Good job, Eduardo. Hulihin mo ang daga para sa amin. Bulong ni Marisa. Hindi niya alam. Ang leon na pinalabas niya sa kulungan ay hindi para mangaso ng daga, kundi para sagpangin ang tunay na ahas. Bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikiramay sa tensyon na bumabalot sa masikip na eskinita ng tondo. Bumabaha ng putik sa nilalakaran ni Eduardo. Ang kanyang mamahaling sapatos na balat ay lubog na sa itim na tubig, pero hindi niya ito ininda. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng halo-halong kaba at pag-asa. Sa likuran niya, nakapalibot ang mga SWAT team at pulis sa bukana ng eskinita. Mr. Velasco, kami na ang papasok, sabi ng ground commander sa radyo. Delikado ang hostage taker. Hindi.
Mariing sagot ni Eduardo sa maliit na mikropono sa kanyang kwelyo. Ako ang kakausap sa kanya. Huwag kayong gagalaw hanggat hindi ko sinasabi. Pinatay niya ang radyo. Ito ang usapan. Binigyan siya ng 10 minuto para mapasuko si Lucia bago lusubin ng mga pulis ang lugar. Huminto si Eduardo sa tapat ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plywood. Ito ang bahay na itinuro ni Mang Berting. Huminga siya ng malalim. Ang puso niya ay kumakabog sa kanyang lalamunan. Itinulak niya ang pinto. Hindi ito nakalock. Sira ang seradura. Bumukas ang pinto nang may maingay na lagutok. Sa loob, madilim. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na kandila sa ibabaw ng mesa at sa kislap ng kidlat mula sa labas. "Lucia!" sigaw ni Eduardo. Narinig niya ang isang pagsinghap mula sa sulok. Sa isang iglap, nakita niya ang isang anino na gumalaw. Isang babae ang mabilis na tumayo at humarang sa isang banig. Tila ginagawa ang sarili niyang katawan bilang panangga. "Huwag! Huwag po, sir! Parang awa niyo na!" Napatigil si Eduardo. Inaasahan niyang makakita ng isang kriminal na may hawak na patalim. Inaasahan niyang makakita ng isang babaeng puno ng galit. Pero ang nakita niya ay isang ina na takot na takot. Payat na payat si Lucia. Ang mukha niya ay humpak at nangingitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Ang damit niya ay luma at punit-punit. Pero sa likod niya, sa ibabaw ng malinis na banig, nakahiga si Javi. Mahimbing ang tulog ng bata. Nakasuot ito ng malinis na sando at may kumot na nakapulupot sa katawan. Sa tabi ni Javi, may isang maliit na electric fan, ang nag-iisang gumaganang kagamitan sa bahay na nakatutok lang sa bata. Samantalang si Lucia, na basang-basa ng pawis, ay walang kahit anong hangin na tumatama sa kanya. "Sir Eduardo?" Nanginginig na sabi ni Lucia. Lumuhod siya sa sahig, pero nakabuka pa rin ang mga kamay para protektahan si Javi. "Wala po akong ginawang masama. Hindi ko po siya sinaktan." Dahan-dahang lumapit si Eduardo. Nagising si Javi dahil sa ingay. Bumangon ang bata at kinusot ang mga mata. Nang makita ni Javi si Eduardo, ang kanyang ama, nanlaki ang mga mata nito. Pero sa halip na tumakbo papunta kay Eduardo, umiyak ng malakas si Javi at yumakap sa leeg ni Lucia. "Mama! Mama!" Sigaw ng bata. Isinisiksik ang muka sa dibdib ni Lucia na parang takot na makuha ng estranghero. Parang sinampal si Eduardo ng katotohanan. Ang sarili niyang dugo at laman, takot sa kanya at mas pinipili ang kidnapper nito. Napatingin si Eduardo sa mesa. May isang mangkok ng lugaw doon. Kalahati na lang ang laman. At sa tabi nito, isang baso ng tubig na may kulay puti. Hugas bigas. "Kumain na ba siya?" tanong ni Eduardo. Ang boses niya ay basag. Tumango si Lucia habang hinahaplos ang likod ni Javi para patahanin ito. "Opo, sir. Inubos niya po yung lugaw. Wala lang po akong pambili ng gatas. Pasensya na po. Hugas bigas lang ang naibigay ko." "Eh ikaw? Kumain ka na ba?" Natigilan si Lucia. Yumuko siya. Nakita ni Eduardo ang sagot sa nanginginig na mga kamay ng babae. Hindi pa ito kumakain. Ibinigay niya ang lahat sa bata. Unti-unting gumuho ang pader ng galit sa puso ni Eduardo. Lumuhod siya sa maruming sahig, kapantay ni Lucia. "Bakit, Lucia? Bakit mo inilagay ang sarili mo sa ganitong panganib? Pwede ka namang tumakbo na lang mag-isa." Tumingala si Lucia. Ang mga mata niya ay puno ng luha, pero may tapang. "Kasi nakita ko po siya, sir. Nung gabing yon, nakahandusay sa sahig. Walang tubig, walang pagkain, nag-iisa." Humikbi si Lucia. "Namatayan na po ako ng anak dahil sa kahirapan, sir. Hindi ko po kayang makita na mangyari yon kay Javi. Kahit ipakulong niyo ako, kahit patayin niyo ako, basta ligtas siya, basta buhay siya." Sa sandaling iyon, nakita ni Eduardo hindi ang isang katulong, kundi ang nag-iisang tao na nagmalasakit sa anak niya
Nang walang hinihintay na kapalit, inabot ni Eduardo ang kamay ni Lucia. Nagulat si Lucia. Akala niya sasaktan siya nito, pero hinawakan lang ni Eduardo ang kanyang palad ng mahigpit, mainit. "Patawarin mo ako," bulong ni Eduardo. Tumulo ang luha mula sa mga mata ng CEO. "Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko." Umiling si Lucia. "Sir, kailangan niyo nang umalis. Iuwi niyo na po si Javi. Baka maabutan pa kayo ni Mama Risa." "Hindi. Hindi tayo maghihiwalay. Sasama ka sa akin." "Pero sir, wanted ako." Biglang umalingaw-ngaw ang boses mula sa megaphone sa labas. "Lucia Ramos! Napapaligiran na namin ang bahay. Lumabas ka na at sumuko. Mayroon kang 1 minuto." Nagpanik si Javi at lalong umiyak. Niyakap siya ni Lucia ng mahigpit. "Sir, ibibigay ko na si Javi sa inyo. Lumabas na kayo. Sabihin niyo na iligtas niyo siya." Mabilis na sabi ni Lucia. Tinutulak si Javi papunta kay Eduardo. "Ako na po ang bahala sa sarili ko." Tinitigan ni Eduardo ang babaeng handang magsakripisyo ng kalayaan para sa anak niya. Tiningnan niya si Javi na ayaw bumitaw sa damit ni Lucia. Narinig nila ang mga yabag ng bota sa labas. Papalapit na ang mga pulis. Tumayo si Eduardo. Binuhat niya si Javi sa isang bisig at gamit ang kabilang kamay, hinila niya si Lucia patayo. "Walang maiwan," matigas na sabi ni Eduardo. "Sir?" Tumingin si Eduardo sa mga mata ni Lucia. "Simula ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa inyo." Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag ng mga flashlight at ang mga baril na nakatutok sa kanila. "Dapa! Dapa sa sahig!" Sigaw ng mga pulis. Nakita ni Eduardo sa likod ng mga pulis si Salvador, nakangisi, at sa tabi nito ay si Marisa na umaarte na namang nag-aalala. Humigpit ang hawak ni Eduardo sa kamay ni Lucia. Ito na ang oras ng paghuhukom. Para sa isang ina, walang mas masakit kaysa marinig ang iyak ng anak na pilit na inilalayo sa kanya. At sa gabing ito, kahit hindi niya kadugo si Javi, naramdaman ni Lucia ang sakit na parang hinihiwa ang kanyang matris. "Bitawan niyo siya! Hindi siya kriminal!" Sigaw ni Eduardo habang pilit na humaharang sa pagitan ni Lucia at ng mga pulis. Pero masyadong marami ang mga nakauniforme. Agad na hinawakan ng 2 pulis si Eduardo sa magkabilang braso. Dahil nakaposas pa rin siya at isang bilanggo, wala siyang nagawa kundi ang pumiglas ng walang saysay. Samantala, isang magaspang na kamay ang humablot sa braso ni Lucia. "Sumama ka ng maayos," bulyaw ng pulis. Napabitaw si Lucia kay Javi. "Mama! Mama!" Tili ng bata. Ang boses nito ay pumipiyok sa takot. Umiunat ang maliliit nitong kamay. Pilit na inaabot si Lucia. Pumasok sa barong-barong si Marisa. Nakasuot ito ng raincoat na designer brand. Nandidiri na tumapak sa maputik na sahig. Sa likod niya ay ang mga kamera ng media na nagpipilit kumuha ng scoop. "Javi! Diyos ko, anak ko!" Drama ni Marisa. Agad niyang kinuha ang bata mula sa kama. Pero sa halip na tumahan, lalong nagwala si Javi. Sinipa nito si Marisa at itinulak ang mukha ng ina. "Ayaw!" "Mama Lucia! Mama Lucia!" Iyak ng bata. Kitang-kita ni Lucia ang inis na dumaan sa mukha ni Marisa, pero mabilis itong pinalitan ng pekeng luha para sa mga kamera. "Na-trauma ang anak ko. Anong ginawa mo sa kanya, demonyo ka?" Sigaw ni Marisa sabay duro kay Lucia. Akmang susugurin sana ni Eduardo si Marisa, pero mas hinigpitan ng mga pulis ang hawak sa kanya. Nakita ni Lucia ang gulo. Nakita niya ang takot sa mata ni Javi habang naghihilahan ang mga matatanda sa paligid nito. Kung lalaban pa siya, baka masaktan ng bata. Kung magpupumiglas siya, baka lalong ma-stress si Javi na kagagaling lang sa sakit. Bumuntong hininga si Lucia. Sa sandaling iyon, tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Ito ang kabayaran ng pagliligtas niya. Dahan-dahang itinaas ni Lucia ang kanyang mga kamay. "Susuko na po ako," mahinang sabi niya.
Tumingin siya sa mga pulis ng diretso. "Huwag niyo na po akong saktan. Sasama ako." Natigilan ang lahat. Dahan-dahang inilagay ng pulis ang malamig na bakal ng posas sa mga pulso ni Lucia. Click! Ang tunog ng kalayaan na nawawala. Habang hinihila siya palabas ng pinto, lumingon siya kay Eduardo at kay Marisa na hawak si Javi. Hindi siya nagmakaawa para sa sarili niya. Hindi siya humingi ng abogado. "Ma'am Marisa," tawag ni Lucia. Ang boses niya ay nanginginig, pero malinaw. Napatingin si Marisa. Taas kilay. May allergy po siya sa gatas ng baka. Mabilis na bilin ni Lucia habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. "Soy milk lang po ang pwede. At kapag matutulog siya, kailangan tapik-tapikin ang likod niya ng mabagal, kundi bangungutin siya." Natahimik ang buong silid. Maging ang mga pulis ay natigilan. Ang kidnapper na ito, sa huling sandali bago ikulong, ay inuuna pa rin ang kapakanan ng bata. Si Eduardo, na nakatitig kay Lucia, ay parang pinupunit ang puso. Nakita niya ang tunay na sakripisyo. Ang babaeng ito ay handang maging kontrabida sa mata ng mundo basta't sigurado siyang aalagaan ng bata ng tama. "Dalhin na yan," utos ni Salvador na nasa pinto. Halatang naiinip na sa drama. Habang isinasakay si Lucia sa police mobile, nagtama ang paningin nila ni Eduardo. Sa huling pagkakataon, bumuka ang bibig ni Eduardo. Walang boses na lumabas, pero nabasa ni Lucia ang sinabi nito, "Ilalabas kita." Tumangulang si Lucia bago isinara ang pinto ng sasakyan. Sa loob ng presinto, iba ang mundo. Malamig, mabaho, puno ng usok ng sigarilyo at ingay ng mga nagrereklamo. Ipinasok si Lucia sa isang interrogation room, isang maliit na kwarto na may isang lamesa at isang upuan, walang bintana. Ang ilaw ay aandap-andap. Iniwan siyang mag-isa doon ng mahabang oras. Walang tubig, walang pagkain. Nilalamig siya dahil basa pa rin ang damit niya, galing sa ulan. Niyakap niya ang sarili. "Kaya mo to, Lucia. Ligtas na si Javi. Yun lang ang mahalaga." Biglang bumukas ang pinto. Inakala ni Lucia na pulis ang papasok para kunan siya ng statement, pero hindi uniforme ang nakita niya. Isang mamahaling suit, isang makintab na sapatos. Pumasok si Salvador. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto sa likod niya at nilak ito. Ngumiti siya. Ang parehong nangiti na nakita ni Lucia sa hardin noong gabing maaresto si Eduardo. "Lucia, Lucia, Lucia," iling ni Salvador habang umuupo sa harap niya. "Napakatapang mo naman masyado." "Sir Salvador, sabihin niyo po ang totoo," matapang na sabi ni Lucia. "Alam niyo kung anong nangyari. Alam niyong pinabayaan niyo ni Ma'am Marisa ang bata." Tumawa ng mahina si Salvador. Kumuha ito ng isang folder at inilapag sa mesa. "Sino ang maniniwala sa'yo? Isang katulong na walang pinag-aralan? Laban sa asawa ng may-ari ng kumpanya?" Lumapit si Salvador sa mukha ni Lucia. Amoy alak ang hininga nito. "May deal ako sa'yo. Aaminin mo sa korte na ikaw ang nagplano ng lahat. Sasabihin mong gusto mong pirahan ang mga Velasco, kaya mo kinuha ang bata. Pipirmahan mo ang confession na ito." "Hindi ako pipirma," sagot ni Lucia. "Wala akong kasalanan." Bumunot si Salvador ng cellphone mula sa bulsa niya. "Sayang," sabi ni Salvador. "Kasi kung hindi ka pipirma, baka may bisitang dumating sa bahay ng nanay mo sa Cebu ngayon din." Nanlaki ang mga mata ni Lucia. Ipinakita ni Salvador ang screen ng cellphone. Isang live video call. Makikita doon ang harap ng bahay ng nanay ni Lucia sa probinsya. Madilim na, pero may dalawang lalaking nakatayo sa may gate. May hawak na mga galon ng gasolina at sulo. "Nay," bulong ni Lucia, nanginginig ang buong katawan sa takot. "Matanda na ang nanay mo, di ba? Mahina na ang tuhod," bulong ni Salvador. Parang ahas. Siguro hindi na siya makakatakbo kapag biglang nasunog ang bahay niya habang natutulog siya. Napahagulgol si Lucia. "Huwag po.
Parang awa niyo na. Huwag ang nanay ko. Iniabot ni Salvador ang ballpen kay Lucia. Pirmahan mo to. Akuin mo ang lahat. At sisiguraduhin kong mabubuhay pa ang nanay mo. Nangangatog ang kamay ni Lucia habang inaabot ang ballpen. Tiningnan niya ang video ng bahay ng ina. Tiningnan niya ang demonyo sa harap niya. Wala na siyang takas. Bumalik si Eduardo sa mansyon ng mga Velasco, hindi bilang hari, kundi bilang isang bihag sa sarili niyang kastilyo. Ang humanitarian furlough na hiningi niya ay pansamantala lamang, pero nagawa niyang kumbinsihin ang korte na payagan siyang manatili sa bahay ng 24 oras bago ibalik sa kulungan sa ilalim ng house arrest habang inaayos ang kustodya ni Javi. Tahimik ang bahay. Nakaupo si Marisa sa sala, prenteng nakataas ang paa habang nagbabasa ng magazine. Nasa tabi niya ang isang baso ng wine. Nang makita niya si Eduardo, ngumiti siya ng nakakaloko. "Welcome home, darling." Bati ni Marisa puno ng sarkasmo. "Ang bilis ng pangyayari, no? Nasa kulungan ka, tapos nasa squatters area, ngayon nandito ka na ulit. Sayang lang, bukas, balik rehas ka na." Hindi sumagot si Eduardo. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Kailangan niyang magtimpi. Kailangan niyang magpanggap na talunan. "Nasaan si Javi?" Matigas na tanong ni Eduardo. "Nasa kwarto? Natutulog." "Huwag kang mag-alala. May bago na kaming yaya. Mas mahal, mas propesyonal, hindi katulad ng basurang si Lucia." Sa pagbanggit ng pangalan ni Lucia, parang may kumurot sa puso ni Eduardo. Alam niyang sa mga oras na ito, nasa impyerno ang babaeng nagligtas sa anak niya, habang ang demonyong nagpahamak dito ay umiinom ng wine sa harap niya. "Pagod na ako, Marisa," mahinang sabi ni Eduardo. Yumuko siya para itago ang galit sa kanyang mga mata. "Gusto ko lang makita ang anak ko bago ako bumalik sa presinto." Tumawa ng mahina si Marisa. "Sige lang, sulitin mo na. Pagkatapos mong pirmahan ang transfer of assets bukas, wala ka nang babalikan dito." Umakyat si Eduardo. Pumasok siya sa kwarto ni Javi. Mahimbing na natutulog ang bata sa crib, pero napansin ni Eduardo na may kung anong mali. Masyadong malalim ang tulog ni Javi. Hinawakan niya ang noo ng anak. Walang lagnat. Tiningnan niya ang basurahan sa tabi ng diaper changing station. May nakita siyang bote ng pampatulog na syrup. Pinainom nila ng gamot para hindi umiyak. Kumulo ang dugo ni Eduardo. Gusto niyang bumaba at sakalin si Marisa. Pero alam niyang walang mararating ang dahas. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng katotohanan na magpapalaya sa kanya at kay Lucia. Lumapit siya sa bintana. Bumubuhos ang malakas na ulan sa labas. Mula sa second floor, tanaw niya ang malawak na hardin. Ang hardin na inalagaan ni Lucia. Biglang may naalala si Eduardo. 1 buwan bago ang insidente, habang nagkakape siya sa terrace, lumapit sa kanya si Lucia. May hawak itong maliit na pala. "Sir Eduardo?" Nahihiyang tawag ni Lucia noon. "Ano yon?" Masungit niyang sagot. Hindi man lang tumitingin sa hardinera. "Kasi po, sir, si Sir Salvador po. May itinapon sa may puno ng akasya kagabi. Nakita ko po siyang naghuhukay. Inayos ko po ulit yung lupa kasi nasira yung mga ugat ng orchids. May nakuha po akong maliit na bagay, parang memory card po ng camera. Inilagay ko po sa garapon at ibinaon ko ulit sa ilalim ng paso ng santan para hindi mabasa. Baka po mahalaga sa kanya, nakalimutan lang niya. Noon, hindi niya ito pinansin." "Itapon mo kung basura," ang sabi niya lang. Pero hindi nagtatapon ng kahit ano si Lucia na tingin niya ay may halaga. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo. Ang CCTV sa private office niya. Ang camera na siya mismo ang naglagay at walang ibang nakakaalam na wala ang memory card nito noong araw na may raid ang opisina niya. Akala niya kinuha ng mga pulis. Pero si Salvador ang huling tao sa opisina niya bago dumating ang mga pulis.
Mabilis na lumabas si Eduardo ng kwarto. Bumaba siya sa backstairs para hindi dumaan sa sala kung saan naroon si Marisa. Paglabas niya sa hardin, sinalubong siya ng malakas na hangin at ulan. Basang-basa agad ang damit niya, pero wala siyang pakialam. Tumakbo siya papunta sa hilera ng mga paso ng santan sa dulo ng hardin. Madilim. Ang tanging liwanag ay ang kidlat na paminsan-minsang gumuguhit sa langit. Lumuhod si Eduardo sa putikan. Sinimulan niyang kalkalin ang lupa sa ilalim ng pinakamalaking paso. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Bulong niya, habang ang putik ay sumusuot sa kanyang mga kuko. Wala sa unang paso. Lumipat siya sa pangalawa. Hinukay niya ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Wala pa rin. Kinabahan siya. Paano kung itinapon na ito ng bagong hardinero? Paano kung nabulok na? Lumipat siya sa pangatlong paso. May naramdaman siyang matigas na bagay. Isang maliit na garapon ng peanut butter. Lumana at may tape sa takip. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ito ni Eduardo. Binuksan niya ang takip. Sa loob, nakabalot sa plastik, ay ang isang maliit na itim na SD card. Napapikit si Eduardo at nagpasalamat sa Diyos at sa pagiging masinop ni Lucia. Tumakbo siya papunta sa pool house. Ito ang pinakaligtas na lugar dahil walang tao dito kapag umuulan. Binuksan niya ang ilaw. Kinuha niya ang isang lumang laptop na nakatago sa cabinet ng pool house na ginagamit para sa sound system ng mga party. Isinaksak niya ang card. Nag-load ang video files. Ang petsa ay tumugma sa araw bago siya hulihin. Pinindot niya ang play. Lumalabas sa screen ang opisina niya. Nakaupo si Salvador sa swivel chair ni Eduardo. Pumasok si Marisa. Malinaw ang audio. "Handa na ba ang lahat, Sal?" tanong ni Marisa. "Oo, bukas ng umaga. Dadputin na siya. Ang lahat ng transactions, nailipat ko na sa account niya gamit ang digital signature niya. Siya ang sisisihin sa pagkawala ng pondo ng kumpanya." "Good. Sawang-sawa na akong magpanggap na mahal ko siya. At, yung bata, sigurado ka bang hindi magiging problema si Javi?" "Huwag kang mag-alala. Kapag nakulong na si Eduardo, tayo na ang legal guardians. Pwede nating ipadala si Javi sa abroad o hayaan na lang. Mawala." Nagtawanan sila, tapos naghalikan. Napahampas si Eduardo sa mesa. Ang galit na nararamdaman niya ay sapat na para sunugin ang buong mansyon. Ito na. Ito ang ebidensya na magpapatunay na inosente siya. Ito ang ebidensya na magpapakita kung gaano kasama si Marisa at Salvador. At higit sa lahat, ito ang magpapalaya kay Lucia. Mabilis niyang binunot ang SD card at isinilid sa kanyang bulsa. Kailangan niyang tumawag ng pulis. Kailangan niyang makaalis dito. Tumalikod siya para lumabas ng pool house, pero pagharap niya sa pinto, nanigas siya. Nakatayo doon si Salvador. Basang-basa ito ng ulan. Ang buhok ay nakadikit sa noo at ang mga mata ay nanlilisik. Sa kanang kamay ni Salvador, may hawak itong isang mahabang bakal, isang golf club. "Sabi ko na nga ba?" ngisi ni Salvador. Ang boses niya ay mababa at mapanganib. Sumasabay sa dagundong ng kulog. "Masyado kang matalino para sa sarili mong kapakanan, Eduardo." Dahan-dahang isinara ni Salvador ang pinto sa likod niya. "Ibigay mo sa akin yan," utos ni Salvador habang humahakbang papalapit. Umatras si Eduardo hanggang sa tumama ang likod niya sa pader. Wala siyang armas. Pagod siya at gutom. Pero hawak niya ang kalayaan ng mag-ina niya. "Kukunin mo to," hamon ni Eduardo. Humanda na ang katawan para sa laban. "Dadaan ka muna sa bangkay ko." Itinaas ni Salvador ang golf club. "E di pagbibigyan kita." Umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal na tumama sa laman. Napadaing si Eduardo nang tumama ang golf club sa kanyang kaliwang balikat. Napaluhod siya sa sakit, pero mahigpit pa rin ang kanyang hawak sa bulsa
kung nasaan ang SD card. "Akin na yan!" Sigaw ni Salvador. Ang mukha ay pula sa galit at alak. Akmang hahampasin niya ulit si Eduardo sa ulo para tapusin na ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, handa na si Eduardo. Sa kabila ng kirot, sumugod si Eduardo pasulong. Sinalo niya ang katawan ni Salvador. Nagbuno sila sa sahig. Nagpagulong-gulong. Tumalsik ang mga silya at nabasag ang mga bote ng alak. Mas bata at mas malakas si Salvador. Pero si Eduardo ay lumalaban para sa buhay ng kanyang anak. Sinakal ni Salvador si Eduardo. "Mamatay ka na. Mamatay ka na kasama ng katulong mo." Nandilim ang paningin ni Eduardo. Nauubusan na siya ng hangin. Pero sa huling sandali, nakakapa ang kamay ni Eduardo ng isang basag na piraso ng bote sa sahig. Iinamba niya ito. Hindi para saksakin si Salvador, kundi para hiwain ang braso nito. Napabitaw si Salvador sa sakit. Ah! Sinamantala ni Eduardo ang pagkakataon. Sinipa niya si Salvador palayo at mabilis na tumayo. Hinihingal, duguan, pero nakatayo pa rin. Bago pa makabangon si Salvador, bumukas ang pinto ng pool house. Ang malakas na ulan ay sinabayan ng pagpasok ng mga armadong pulis. Kasunod ang abogado ni Eduardo na si Attorney Go at ang prison guard na si Mang Berting. "Huwag kayong kikilos!" Sigaw ng mga pulis. Napatigil si Salvador. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng tatakbuhan, pero napapaligiran na siya. Dahan-dahang inilabas ni Eduardo ang maliit na SD card mula sa kanyang bulsa. Tinaas niya ito, parang isang tropeo ng tagumpay. "Tapos na ang laro, Salvador." Hingal na sabi ni Eduardo. "Tapos na." Sa main house, abala si Marisa sa paglalagay ng mga alahas sa kanyang bag. Narinig niya ang sirena, pero akala niya ay para kay Eduardo lang yon. Akala niya ay ibinabalik na ang asawa niya sa kulungan dahil sa paglabag sa house arrest. Good riddance. Bulong niya sa sarili habang isinasara ang zipper ng Louis Vuitton bag. Ngayon, akin na ang lahat. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto, hinarang siya ng isang pader ng mga unipormadong pulis. At sa gitna nila, nakatayo si Eduardo. May benda ang ulo, may dugo sa damit, pero ang tingin ay matalim at puno ng awtoridad. "Eduardo, anong ibig sabihin nito?" Maang-maangan ni Marisa. "Officer, hulihin niyo siya. Sinaktan niya ako." Walang sinabi si Eduardo. Ibinigay niya lang ang isang tablet sa hepe ng pulis. Pinindot ng hepe ang play. Umalingaw-ngaw sa buong hallway ang boses ni Marisa at Salvador. Ang kanilang plano, ang pagtawa nila habang naghihirap si Javi. Namutla si Marisa. Nabitawan niya ang kanyang bag. Kumalat ang mga alahas sa sahig. Hindi totoo yan. Edited yan." Tili ni Marisa. "Marisa Velasco?" Seryosong sabi ng hepe habang inilalabas ang posas. "Inaaresto ka namin para sa kasong conspiracy, fraud, at child abuse." "Hindi! Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Alam niyo ba kung sino ako?" Nagpupumiglas na sigaw ni Marisa habang pinipilipit ang braso niya sa likod. Tinitigan siya ni Eduardo. Wala nang pagmamahal, wala nang galit. Awa na lang ang natitira. "Alam ko na kung sino ka, Marisa," mahinang sabi ni Eduardo. "Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali ko." Habang kinakaladkad si Marisa palabas ng mansyon, nagsisigaw ito at nagmumura, habang ang mga media sa labas ay kinukunan ang bawat sandali ng pagbagsak ng reyna ng mga Velasco. Kinaumagahan, bumukas ang mabigat na pinto ng selda ni Lucia. Nakatulala si Lucia sa sulok. Magdamag siyang hindi natulog. Hinihintay ang balita kung nasunog na ba ang bahay ng nanay niya. Hinihintay ang kapalaran niya. "Lucia Ramos?" Tawag ng pulis. "Lumabas ka na. Malaya ka na." Hindi makapaniwala si Lucia. "Pipo? Pero sabi ni Sir Salvador." "Wala na si Salvador. Nasa kabilang selda na siya ngayon," nakangiting sabi ng pulis. Naghintay ang complainant sa labas.
Dahan-dahang naglakad si Lucia palabas ng presinto. Masakit ang mata niya sa sinag ng araw. Sa labas ng gate, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan. Nakita niya si Eduardo. Malinis na ang suot nito, bagaman may mga pasa pa rin sa mukha. At sa bisig ni Eduardo, karga-karga nito si Javi. "Mama!" Sigaw ni Javi nang makita si Lucia. Parang nawala ang lahat ng pagod ni Lucia. Tumakbo si Javi palapit sa kanya nang ibaba ito ni Eduardo. Lumuhod si Lucia at sinalubong ng yakap ang bata. Umiyak siya ng umiyak. Ang bigat ng dibdib niya ay nawala. Ligtas ang nanay niya. Ligtas si Javi. Ligtas siya. Lumapit si Eduardo sa kanila. "Patawarin mo ako, Lucia." Sinserong sabi ni Eduardo. Sa lahat ng paratang, sa lahat ng sakit. Tumayo si Lucia habang karga si Javi. Pinunasan niya ang kanyang luha at ngumiti ng tipid. "Wala na po yon, sir. Ang mahalaga, ligtas si Javi." Ibinalik ni Lucia ang bata kay Eduardo. "Ayan na po siya, sir. Malusog na po siya. Huwag niyo po kakalimutan yung gatas niya, ha? At yung vitamins niya tuwing umaga." Kumunot ang noo ni Eduardo. "Saan ka pupunta?" Tumalikod si Lucia. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag na naglalaman lang ng ilang pirasong damit. "Uuwi na po ako sa probinsya, sir. Tapos na po ang trabaho ko dito. Wala na rin naman po akong babalikan sa mansyon." Naglakad si Lucia palayo. Masakit man iwan si Javi, alam niyang hindi siya nababagay sa mundo ng mga Velasco. Isa lang siyang hardinera. At ngayong ayos na ang lahat, kailangan na niyang bumalik sa lupa. "Lucia, sandali!" Tawag ni Eduardo. Pero hindi lumingon si Lucia. Dire-diretso lang siya sa paglakad, habang ang puso niya ay naiiwan sa bawat hakbang palayo sa batang tinuring niyang anak. Biglang naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humila sa laylayan ng damit niya. Napahinto siya. Paglingon niya, nakita niya si Javi. Binitawan ito ni Eduardo para habulin siya. Nakakapit ang bata sa binti niya, umiiyak. At sa likod ng bata, nakatayo si Eduardo na sa unang pagkakataon ay mukhang hindi isang amo, kundi isang lalaking nakikiusap. "Huwag kang umalis," sabi ni Eduardo. Tumigil ang mundo ni Lucia sa pag-ikot nang marinig niya ang boses ni Eduardo. "Huwag kang umalis." Hindi ito utos ng isang amo. Ito ay pakiusap ng isang lalaking takot na mawalan ng haligi. Tiningnan ni Lucia ang mga mata ni Eduardo. Wala siyang nakitang bahid ng pagiging amo. Wala ang dating tigas at lamig na kinakatakutan ng lahat sa kumpanya. Ang nakita niya ay isang lalaking nagpapakumbaba, isang amang nangangailangan ng tulong. "Hindi ko kaya nang wala ka, Lucia," pag-amin ni Eduardo. Ang boses niya ay puno ng emosyon. Lumapit ito at lumuhod din sa semento para pantayan sila ni Javi. "Nung nasa kulungan ako, nung akala ko wala ng pag-asa. Ikaw ang naging liwanag ko. Ikaw ang naging nanay ni Javi nung tinalikuran siya ng tunay niyang ina." Umiling si Lucia. Pilit na nilalabanan ng tibok ng puso niya. "Pero sir, hardinera lang po ako. Hindi po ako bagay sa mundo niyo. Marami pong sasabihin ng mga tao. Baka isipin nila na totoo ang mga paratang ni Ma'am Marisa na pera lang ang habol ko." Hinawakan ni Eduardo ang kamay ni Lucia. Ang kamay na magaspang dahil sa pagbubungkal ng lupa. Ang kamay na nag-aruga sa anak niya nung mga panahong walang-wala sila. "Wala akong pakialam sa sasabihin ng mundo," mariing sagot ni Eduardo. "Ang mundo ko ay kung nasaan ang anak ko. At ang puso ng anak ko ay nasa sayo." Tumingin si Eduardo kay Javi na nakayakap pa rin sa binti ni Lucia. Tumahan na ito at nakangiti na. "At sa totoo lang, Lucia, pati ang puso ko, tinuturuan mo nang tumibok ulit." Natigilan si Lucia. Namula ang kanyang pisngi. "Kaya please, wag mo kaming iwan. Samahan mo kami. Hindi bilang katulong, hindi bilang yaya, kundi bilang pamilya." Napatingin si Lucia sa malawak na langit.
Pagkatapos ng lahat ng bagyo, ng lahat ng takot at paghihirap, sa wakas, nakikita na niya ang bahaghari. Dahan-dahang tumango si Lucia at ngumiti. Opo, sir. Sasama ako. 6 na buwan ang lumipas. Ang simoy ng hangin sa Cebu ay presko at amoy dagat. Malayo sa usok, ingay at gulo ng Maynila. Sa isang maliit na baryo sa tabing dagat, abala ang mga karpintero sa pagtatapos ng isang simpleng bungalow. Maganda ito, presko, at may malawak na hardin na puno ng mga namumulaklak na orkidya at bougainvillea. Sa may veranda, nakaupo ang nanay ni Lucia sa isang rocking chair, masayang pinapanood ang pagtakbo ng isang bata sa buhanginan. Javi, dahan-dahan lang, baka madapa. Sigaw ni Lucia habang inaayos ang mga pagkain sa mesa sa labas. 1 taon at 2 buwan na si Javi ngayon. Malusog, masigla, at puno ng tawa. Wala na ang bakas ng batang dating napabayaan. Hayaan mo siya, mahal. Matibay ang tuhod niyan, mana sa tatay. Sabi ng isang pamilyar na boses. Lumabas si Eduardo mula sa likod bahay. Wala siyang suot na mamahaling suit. Nakasuot lang ito ng simpleng puting t-shirt at shorts, may hawak na martilyo at pawisan. Siya mismo ang nagkukumpuni ng bakod ng hardin. Iniwan ni Eduardo ang buhay ng korporasyon sa Maynila. Ipinagkatiwala niya ang kumpanya sa mga tapat na board members at piniling mamuhay ng simple sa probinsya kasama si Lucia. Dito, hindi siya si CEO Velasco. Dito, siya lang si Eduardo. Lumapit si Eduardo kay Lucia at niyakap ito mula sa likod. Mukhang masarap yang niluto mo bulong ni Eduardo, sabay halik sa pisngi ni Lucia. Sinigang na isda lang yan. Paborito ni nanay. Nakangiting sagot ni Lucia. Humarap si Lucia kay Eduardo. Pinunasan niya ang pawis sa noo ng lalaki gamit ang kanyang panyo. Masaya ka ba dito? Walang aircon? Walang driver? Walang sekretary? Tanong ni Lucia. Hinawakan ni Eduardo ang kamay ni Lucia at inilagay ito sa tapat ng puso niya. Noon, nasa akin na ang lahat ng luho. Pero pakiramdam ko, ang hirap-hirap ko. Walang laman to. Turo niya sa dibdib niya. Ngayon, simple lang ang buhay, pero parang ako na ang pinakamayamang tao sa mundo. Tumingin sila pareho kay Javi, na ngayon ay nagtatayo ng sandcastle kasama ang mga bata sa baryo. Salamat, Lucia, malambing na sabi ni Eduardo. Salamat sa pagligtas mo sa kanya at salamat sa pagligtas mo sa akin. Sumandal si Lucia sa balikat ni Eduardo habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na liwanag ay bumabalot sa kanilang maliit ngunit masayang pamilya. Naalala ni Lucia ang gabing iyon sa ospital, ang takot, ang gutom, at ang pangakong binitawan niya. Wala yon, Eduardo, bulong ni Lucia. Gamit ang pangalan nito nang walang sir sa unang pagkakataon. Hinawakan niya ang kamay ni Eduardo at pinisil ito. Ang mahalaga, ligtas si Javi, at ang mahalaga, buo tayo. Sa huli, napatunayan nila na ang dugo ay nag-uugnay lamang sa mga kamag-anak, pero ang pagmamahal, sakripisyo at pananatili sa gitna ng unos, iyan ang tunay na bumubuo sa isang pamilya. At sa ilalim ng payapang langit ng Cebu, nagsimula ang kanilang bagong kabanata. Walang halong takot, puno ng pag-asa,